Chapter 6. Pinihit ko ng malakas ng manibela. Sabay tawa ng malakas dahil ako'y nagmamaneho ng sports car niya. Hindi ko akalaing ibibigay ito sa akin ni Jackson. Pagising ko kaninang umaga, ni-surprise nila ako. Hindi ko man lang alam na ito pala ibibigay niya sa akin. Winigay-way ko pa ang aking mga kamay at para akong taong nakulong ng ilang taon. Sobrang saya ko dahil wala si Halimaw. Wala nga si Halimaw at dito naman ang dalawa niyang alipores. Nakabantay sa akin. Ma'am Maricel, dahan-dahan lang po, baka tayo maaksidente. Kami ang mananagot kay boss kapag nagkataon. Takot na sabi ng tauhan ni Jackson. Mga duwag. Masalo ko pang pinilisan. Papasok na ako ngayon sa school. Back to school na ulit. Excited na ako makitang muli ang mga kaibigan kong nang iwan sa ere. Naipark ko na to sa parking lot ng school. Lahat sila yung napatingin sa akin nang lumabas ako mula sa aking sports car. Narinig ko pang kanilang mga bulungan. Kung makakapagbulungan, akala nila hindi ko naririnig. Pinag-uusapan lang naman nila ang buhay ko. Bakit siya nandito? Siguro nakahanap ng sugar daddy. Siguro binenta ang sarili. Iba't ibang bulungan ang narinig ko ng tuli ang makalabas sa sports car. Nakalabas na ako bago pa man nila ako gisahin sa kanilang mga chismis. Naglakad ako na parang walang narinig sa kanila. Mga chismosong ulupong. Mainggit kayo hanggat kaya niyong pangtingnan. Dinaanan ko lang ang mga to. Pagdating ko sa room ko nakita ko sila. Vanessa, nalaki ang kanilang mga mata. Hindi siguro nila akalaing makababalik ako dito. Hindi niyo ba ako babatiin or i-welcome man lang? Tanong ko sa kanila. Kahit tinanggihan nila ako noong kailangan ko sila. Magtiis ulit akong pakisamahan ng mga to. Sa oras na kailangan ko sila, hindi man lang nila ako tinulungan. Maricel, bumalik ka? Akala namin hindi ka napapasok. Natanong ni Vanessa. Nakaawang pa ang bibig nito at ganoon din si Ayana. Sila ang mga kaibigan ko sa school. Hindi man lang nila ako tinulungan sa oras na kailangan ko sila. Well, nandito na ako. Nagbalik na. Version 2.0. Sabi ko pa with confident. Pagkatapos ng klase, iniyaya na naman ako nila na mag-bar. Naalala ko ang sinabi ni Chito, bawal ako uminom at bawal ako mag-party. Pero sino ba siya para manduhan ng buhay ko? Ito yung buhay ko noon. Masama bang ibalo ko kung ano yung nakasanayan ko dati? Sure, why not? Agad na sang-ayon ko na makalabas kami. Sinipat ko ang aking dalawang bantay at nakabantay pa rin to sa aking sasakyan. Wala ba silang balak na umalis? Talagang babantay nila ako 24/7? Sinong sinisilip mo? Tanong ni Ariana nang mapansin ang pagsilip at pagtago ko sa kanilang likuran. Yung dalawang lalaki, binabantayan nila ako. Isagot ko sabay tago sa likuran ni Vanny. Habang naglalakad kami, nakatago naman ako sa likuran ni Vanessa. Kami nang bahala sa iyo, ani Vanessa. Pasimple kami naglakad palapit sa kotse niya. Kotse ni Vanessa ang gagamitin namin. Hindi ko pwedeng gamitin ang sasakyan na binigay sa akin ni Chito. Hindi ako makalalapit dahil naroon ang kanyang mga tauhan. Sa wakas, nagtagumpay naman kaming tatlo. Nakalapit kami sa kotse ni Vanessa na hindi ako napapansin ng dalawang tauhan ni Chito. Anong ginawa mo? Bakit kanila binabantayan? Tsaka sino ba sila? Tanong kagad ni Ariana na makapasok kami sa loob ng kotse ni Vanessa. Baka mga bodyguard ni Maricel. Sabay tawa naman ni Vanessa. Binuhay niya ang makina. Malisa tayo, tsaka ako na lang sasabihin sa inyo. Sabi ko sa kanila. Ang dami pa kasing tanong. Wala akong panahon para ikwento sa kanila ang nangyayari sa buhay ko. Baka kapag nalaman nila ang nangyayari ngayon sa buhay ko, baka hindi nila kayanin. Ngayon na lang ulit ako makapapasok sa bar. Ilang linggo na rin ang nakalipas na nakakulong lang ako sa bahay ng lalaki nagmamay-ari sa akin. Akala namin hindi ka na namin makakasama sa ganitong lugar, Maricel. Malakas sa sambit ni Ayana dahil sa ingay sa paligid at halos hindi na rin kami nagkakarinigan. Well, nandito ako ngayon kasama niyo at tinaes ko ang aking baso. Nauna ako uminom sa kanila at tinawanan lang nila ako. Masyado ka namang atat sa alak, natatawang sabi ni Vanessa. In-enjoy ko lang ang aking sarili dahil alam ko pagkatapos ito hindi na ako makakaulit pa. Dahil mas lalong dodoble ang bantay ko kapag nalaman to ni Chito. Baka sa oras na to, hinahanap na nila ako.
Sunod-sunod na paglagok ang ginawa ko. Mabilis at tumalab ang alak sa akin at umikot kagad ang paningin ko. Kaya mo pa ba, Maricel? Tanong ni Vanessa. Of course, kaya ko pa. Sagot ko sa kanya. Nakita ko ang pag-iling-iling nilang dalawa. Kaya ko pa naman at alam ko pa nangyayari sa paligid ko kaya wala silang dapat na ipag-alala sa akin. Matibay ito. At nagtawanan ng dalawa. Hey girls! Agad ako napatingala nang marinig ang boses ng lalaki. Nasa harapan namin ngayon ang isang lalaki at nakangiti sa aming tatlo. Siniko ako ni Vanessa at pumikit-pikit ako. Familiar kasi ang kanyang mukha at hindi ko alam kung saan ko siya nakita. Agad na bumulong sa akin si Vanessa. Hindi mo ba siya kilala? Lasing ka na nga talaga. Bulong sa akin ni Vanessa. Masalo akong tinitigan ng lalaki na nasa aking harapan. Kaklase natin siya dati nung high school. Patuloy na bulong ni Vanessa sa akin. Biglang nag-sink in sa akin. Siya yung crush ko nung high school. Napangiti ako. Ako na naon na naglaad ng kamay ko sa lalaking nasa harapan namin. Hi, nice meeting you. Lahad ko sa aking kamay sa kanya. I'm Maricel, pakilala ko. Yeah, I know you. Sabi pa niya at biglang kinilig ang aking tuhod sa sinabi niya. Hoy Maricel, magpakipot ka naman kahit konti. Biglang bulong sa akin ni Ariana. Hindi ko pinasin sa Ariana. Gagawin ko ang gusto ko at wala makakapigil sa akin. Hindi ko na siya pinatuloy sa sasabihin niya at kilala ko naman siya eh. Stephen, right? Turo ko sa kanya at bigla siyang natawa. Oh gosh, ang gwapo niya talaga. Yes, tumatawang sagot niya. Siniko naman ako ni Vanessa. Ano bang problema ng babaeng to? Storbo. May tumatawag sa'yo. Bulong naman ni Vanessa. Ang gulo ng dalawang to. Sinulyapan ko ang cellphone ko na hawak ni Vanessa at nakita ko ang pangalan ni Chito. Tumatawag na si Halimaw. Bahala siya dyan. Wala sa vocabulary ko na sundin ang gusto niya. Hindi ko siya susundin. Never. Gagawin ko ang gusto ko sa buhay ko. Ako na mismo ang humila kay Stephen para pumunta sa gitna. Ako na rin ang naglagay ng kamay niya sa bewang ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ako. Nawala ang hiya ko dahil ba to sa nainom ko? Masyado na atang marami ang nainom ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak niya sa bewang ko. Gusto mo bang sa taas tayo? Yaya niya sa akin at bigla ako natawa. Bakit ka natawa? Ayaw mo ba? Tanong pa niya. Siyempre gusto ko pero mas gusto ko dito na muna sa crowd. Parang gusto kong enjoy ang buhay ko. Ilang linggo din na naging malungkot ito. Naramdaman ko ang pagpisil ni Stephen sa bewang ko. Napatingin ako sa kamay niyang bumaba sa puwetan ko at nanlaki ang mga mata ko. Do you like it? Bulong pa niya pagkatapos niya gawin yun. Para ako nakikiliti sa tanong niya at hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Kanina pa mainit ang nararamdaman ko at nagugustuhan ko ang haplos sa binibigay ni Stephen sa katawan ko. Masyado na ba talaga akong nalasing at ganito na lang ang nararamdaman ko? Hindi pa man ako nakasasagot sa tanong niya. May humila na sa akin palayo kay Stephen. Napatingala ako sa aking harapan. Si Chito lang naman ang humila sa akin. Paano niya nalaman na nandito ako? Masamang tingin ang pinukol niya sa akin at napakagwapo niya pa rin ngayong gabi. Itinago niya ako sa kanyang likuran. Para anumang oras ilalabas na naman ni Chito ang kanyang ugali. Baka mamaya gagawin niya kay Stephen ang ginawa niya sa babaeng pinatay nila. Hindi ko hayaang gawin niya yun sa lalaking gusto ko. How dare you to touch her ass? Sa dami ng sasabihin ni Chito, bakit yun pa? Napakabasos talaga ng halimaw na to. Biglang natawa naman si Stephen at hindi malang natakot kay Chito. Gusto naman niyang ginawa ko. Itanong mo pa sa kanya, di ba, Maricel? Sinili pa ako ni Stephen sa likuran ni Chito. Hindi pa man ako nakasagot, bigla na lang ako hinila ni Chito. Hindi pa nga ako nakakasagot, hinila na niya ako. How rude this man. Ano ba? Reklamo ko nang walang ingat niya akong hinila palabas ng bar. Wala siyang sagot. Basta na lang niya akong kinaladkad palabas sa bar na iyon. Nang makalabas, binuksan niya kagad ang kanyang kotse. Pabalang niya akong itinulak sa loob. Napaupo ako sa malambot na upuan ng kanyang sasakyan. Umikot siya at pumasok na rin sa pwesto niya sa driver's seat. Konting-konti na lang, Maricel. May kalalagyan ka na talaga sa akin. Galit na sigaw niya sa akin. Ano bang ginawa ko? Sa tingin mo ba susundin ko ang gusto mo?
Sino ka ba para manduhan ako? Buhay ko to! Buhay ko! Nakasigaw ko pa rin na sagot sa kanya. Maricel, do you want life like this? Yung nagiging pariwara? Parang pokpok? Sigaw niya sa akin. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ko sa kanyang pisngi. How dare him? Natigilan siya at napatitig sa akin. Kinigulat ko ang sunod na ginawa niya. Mahigpit niyang hinawakan ng aking kabilang pulso at marahas na tinulak sa upuan. Naisandal niya ako at agad na sinakop ang aking labi at marinat walang kaingat-ingat. Marahas na halik ang binigay niya sa akin. Halos kagatin niya ang aking ibabang labi. Napasingap ako at kinigat nga niya ang lower lip ko. Ang mga kamay niya'y malakas na humahawak sa aking pulsuhan ay gumapang pata sa aking braso hanggang sa nahawakan niya ang aking dibdib. Damang-dama ko ang galit at pagpipigil niya sa mga oras na to. Ganito pala siya kung magalit. Masalo ako napaigtad ng malakas niyang pinisil ang aking dibdib. Wala ako nagawa. Sa lakas niya ay walang nagawa ang pagtulak ko sa kanya. Walang ingat niya na winasak ang suot kong uniform. This is what you want, right? Galit na sigaw niya sa akin sa sandaling binitawan niya ang aking labi. Nalaglag ang botones ng uniform ko at tininig ko na hulog na to dahil sa tunog na gawa nito. Tumambad sa kanya ang aking makinis sa tiyan. Makinis kong cleavage. May suot pa akong bra pero alam kong mabilis siya na nahubad yun kapag ginusto niya. Ang tila nalalasing kundi na ibalik sa pag-iisip na sandali na to. Isang marasa naman na halik ang iginawad niya sa aking labi. Kasabayang malakas sa pagpisil sa petan ko. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ko namalay naglakbay na pala ang kamay niya sa ilalim ng palda ko. Maras niya akong iniga sa kanyang kotse. Nag-aapoy sa galit pa rin ang kanyang mga mata. No please, pagmamakaawa ko. Naipikit ko ang aking mga mata at hinintay ko ang kasunod na gagawin niya. Pero ilang minuto ay walang dumampi na labi sa labi ko at wala na rin pumipisil sa dibdib ko. Napumulat ako. Umalis na siya sa pagkakadagan sa akin. Nakaupo na siya at inaayos ang nagusot niyang damit. Fix yourself before I forget that you are 17 years old. He said as he looked up. Napalunok ako. Malaking damage na nagawa niya sa uniform ko at natanggal na ang mga botones ito. Magulo rin ang buhok ko. Agad kong tinakpan ang aking sarili at ginamit ko ang kamay ko para maitakip ko pa sa katawan ko ang napunit niya na uniform ko. Gusto ko maiyak pero walang lumabas na luha sa aking mga mata. Tila naging pipi ako sa mga oras na to. Natulala sa sandaling naalala ko ang ginawa niya sa akin kanina. Alam kong napasulyap siya sa akin. Nanatili lang akong tahimik. Walang lumalabas sa salita mula sa aking bibig. Pagkatapos sa mga nangyari, ilang araw ko hindi nakapasok dahil sa ginawa ko. Hindi ako pinapasok ni Chito. 2 bantay ko naman ay tinanggal niya rin sa trabaho. Nasa pool ako at binabad ko ang aking mga paa sa tubig. Wala akong magawa kundi ang maligo sa pool para mawala ang board ko. Hindi ko alam kung nasan sila. Basta na lang ako pumunta dito sa pool. Iha, dinalan kita ng juice. Kumain ka muna. Lumapit si Manang Lelia at may daladalang tray. Bigla ako nagutom. Tumayo naman kagad ako mula sa kinaupuan kong pool at lumapit kay Manang Lelia. Kumuha ako ng sliced bread na may palaman ng Nutella. Kinigulat ko pa ang biglang paglapit sa akin ni Manang at may ibinulong. Kanina pa naglalaway sa iyo si boss. Bulong niya at nanlaki ang mga mata ko. Ha? Napaawang ang labi ko. Hindi mo alam? Kanina ka pa niya pinagmamastan dyan. Mula sa loob ng bahay. Siya nga rin na nagsabi na dalhan kita ng pagkain. Bakit ayaw mo pa maligo at nanlalong maglawa yun? Biglang natawa pa si Manang. Napasulap ako sa loob ng bahay at wala naman si Chito doon. Niloloko lang ata ako ni Manang. Humagikik pang muli si Manang. Sinulyapan mo naman. Hindi mo makikita yon. Nagtatago yun para malaya kanyang mapagmastan. Hagikik pa ni Manang. Manang naman eh. At hinampas ko ng mahina ang balikat niya. O siya, kumain ka ng marami at magbabad ka na sa pool. Sayang yung outfit mo. Natatawang sabi ni Manang at automatic ko ako napatingin sa suot ko. Kulay red na bathing suit naman ang suot ko. Hindi naman masyadong nakikita ang kaluluwa ko. Manang naman, isa na namang hampas sa mahina sa balikat ni Manang ang ginawa ko. Ay, napaka-sexy mo iha. Nung kabataan ko, ganyan na ganyan din ang katawan ko. Kwento ni Manang na may kasamang tawa at natawa na rin ako at nagtawanan kaming dalawa.
Maya-may nagpaalam na rin si Manang at marami daw siyang gagawin. Naiwan ako mag-isa. Kumain muna ako bago sumulong sa pool. Ang sarap ng init, nakakapaso ng balat. Nagmadali na ako lumapit sa pool at agad na nag-dive. Kahit pa paling nabawasan ang kalungkutan na nararamdaman ko. Abala ako sa paglangoy ng pag-ahon ko, kinagulat ko na sa harapan ko na si Chito, nakataas sa mga kilay. Nakatingala lamang ako sa kanya. Who told you to wear like that? Istriktong tanong niya sa akin, nakataas sa mga kilay. Ano bang pakialam niya, buhay ko to. Huwag niyang pinakikialaman. Naghilamos ako ng mukha at saka ako nagsalita. Ano bang pakialam mo? May nakasulat bang bawal ako magsuot ng swimsuit or two-piece? Sarcastic akong sagot at lalong kumunot ang kanyang noo. Marami akong tauhan dito, Maricel. Maaari ka nilang busohan sa ginagawa mo. Nagpapapansin ka ba? Kumunot naman ang kilay ko. Ako nagpapapansin? Wala akong intensyon dito sa pagligo ko sa pool. Akalain mong iba pala ang ibig niyang sabihin dito sa pagligo ko? Ginitian ko siya ng sama ng tingin at nakipagtagisan ako sa kanya. Wala akong ginagawang masama, naliligo lang ako. Pagkatapos iba pala ang meaning nito sa kanya. Hindi ako nagpapapansin, Chito Jackson. Talagang napansin mo ako. Kung meron mang mamboboso dito, ikaw yon. Matapang kong sagot sa kanya. Lalo nagkasalubong ang kanyang mga kilay. Nanlaki ang mga mata ko sa sunod na ginawa niya. Nagabad to sa harapan ko ng damit at nanlaki ang mga mata ko at the same time ay napalunok na rin ako. Napabilang pa ako sa kanyang abs na naka-expose sa harapan ko. O bakit hindi ka makatingin? Talong niya nang yumuko ako para huwag siyang tingnan. Naghubad na rin kasi ito ng suot na shorts at tanging brief na lang ang suot nito sa aking harapan. Nakailang lunok ang ginawa ko sa mga oras na to. Oh God, sobrang bukol naman kasi. Naisipan kong umahon na lang at natameme ako nang wala sa oras. Sumampa na kagad ako pero agad siyang bumaba sa pool. Nanlalaki ang mga mata ko nang agad niya akong hilain palapit sa kanya. Now, we're both naked. Bulong niya. Ang aking mukha ay nakahilig sa kanyang dibdib dahil sa biglang paghila niya sa akin. Napalunok ako. Yung tambol sa dibdib ko'y nagrarambulan na. Dagdag pa ang nakakapasong bumubukol sa ibaba niya. Yung makulit kong imahinasyon kung saan sana napunta. At naramdaman ko naman ang bukol na tumutusok sa puson ko. Itinula ko kagad si Halimaw. Hindi lang pala siya halimaw sa ugali kundi halimaw din ang katawan niya. Bigla siyang natawa dahil sa reaksyon ko kaya siya tumawa ngayon. You're so innocent, really. You're just good at things that spoiled you. But in this matter, hindi mo alam. Tumatawa niyang sabi at salubong na naman mga kilay ko. Hinampas ko to gamit ang tubig kaya napapikit naman siya dahil sa tubig na tumama sa kanyang pagmumukha. Kahit sa paghilamos niya nagmumukha siyang modelo. Ganito ba talaga ka-perfect ang monster na to? Why are you staring at me? Have you ever thought or realized how handsome I am? Tumatawa niyang sabi. Iningusan ko lang to at nakakainis na nga asar pa. Don't worry. In what you're wearing, you're so sexy and so beautiful. That's why I'm here. Sinasamahan kita. I don't want anyone else to look at you but just only me. My princess. Masalong nainis ako sa inasta niya. Pervert. Asar na asar na sigaw ko sa kanya. Tumawa lang ang monster na to. I don't care if you call me a pervert. At least sa'yo ko lang ginagawa to. At mas lalo pa siya na ng asar. Mas maganda pa ang mood ko na mag-isa lang ako naliligo dito sa pool pero nang dumating tong lalaki na to nasira na ang mood ko. Naisipan kong umahon na. Mas lalo lang masisira ang mood ko kapag kasama ko tong pervert na to. Pero bago pa man ako makaahon ay may himila na naman sa kamay ko. Si Halimaw na naman. Ano na naman bang gusto niya? Kung gusto niyang maligo siya mag-isa. Sinira niya lang ang mood ko. Where are you going? Nandito ka para maligo, di ba? Bakit aahon ka? Samahan mo ako maligo. I get hot when I'm with you. His voice is so sexy. Iniling-iling ko ang aking ulo sa mga naiisip ko. Mababaliw ang katawang lupa ako kapag kasama ko ang lalaking ito.